Tayo po ay dumako na sa ating mensahe po sa hapong ito. Ang ating mensahe po ay patungkol po sa paningin o attitude ng ating Panginoon sa kanyang mga kaaway. Sa ating panahon, sa sanglibutan, ang attitude natin sa ating mga kaaway, tayo po ay napupuot, nagagalit, at meron tayong pagnanasang gumanti. Diba? Yun ang natural na kaisipan ng sanglibutan tungkol sa kanilang mga kaaway. Pero dito po sa Lucas chapter 6, 27 at verse 28. Subalit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawa ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, at ipanalangin ninyo ang mga umahapid sa inyo. So, imbes na tayo po ay magalit, gumanti, baliktad, sinasabi niya, mahalin niyo ang inyong mga kaaway. Gawan natin sila ng mabuti, yung napupuot sa atin, at pagpalain ng mga sumusumpa sa atin, at ipanalangin natin yung maapi sa atin. Yun ang itinuturo ng Panginoon tungkol kung paano natin tignan ng ating mga kaaway. Pero pasilin natin, yun din ay ginagawa ng Panginoon. Sapagkat ang karakter ng isang tao ay pinapakita sa kanya mga attitude, sumobra ng determino. Kung ano ang ating pananaw at kaisipan, pinapakita ng ating karakter kanya. Ang pagtuturo ng Panginoon ay pinapahayag niya ang kanyang karakter. Ang itinuturo niya, pinapahayag kung sino siya. Then para tayo pwedeng tumingin sa kanyang puso kanya sa pamagitan ng mga bagay na kanyang itinuturo. So ating Panginoon, paano ang kanyang pagtingin sa kanyang mga kaaway? Hindi po siya nagtatanim ng sama ng loob. Instead of grudge, ito ay isang sama ng loob na tinatanim mo sa iyong puso sa isang tao na gumawa sa iyo ng masama. Yun ang pagtatanim. Kapasinin po natin, yung tao nagtatanim ng malaking bato. Yung tanim ng puot ay para malaking bato na yung dinadala sa iyong sarili. Dahil hindi po madali na tayo magtanim ng sama ng loob. Tignan po natin, si Pedro nagtanong sa ating Panginoon, ito ang katanungan niya. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Sa Tagalog, ibang beses magkakasala ng aking kapatid laban sa akin at aking patawarin siya. Up to 7 times, hanggang sa 7 beses kanya. Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. So sinabi ng Panginoon, lang 7 beses kanya. Hindi 70 beses, 7 beses kanya, 70 times 7. So in other words, patawarin mo siya kanya. Hindi, huwag ka magtanim ng sama ng loob laban sa iyong kapatid. Pag hindi natin pinatawad ang kapatid, yun ay pagtatanim ng sama ng loob. Kasi dapat patawarin natin siya. So sinasabi sa atin ng Panginoon, sa pamagitan ng tanong ni Pedro, kailangan natin magpatawad tayo sa ating mga nagkasala sa atin na humingi ng tawad. At huwag tayo magtanim kaya sa mga ng loob. Isang libutan, ganun sila. Hindi naman lahat. Sabi nila, masama ang loob ko sa tao na yan. Kung meron kong pagkakataon, gaganti ako dyan. Ganun ang kaisipan ng isang libutan. Pero hindi ng ating Panginoon. Ang Panginoon, ang pinakamagaling na psychologist. Kung susundin natin ang tinuturo niya, wala tayong problema. Wala tayong problema sa ating damdamin, wala tayong maging problema sa ating kaisipan. Ang problema kasi ng nagtatanim ng sama ng loob, yung nagtatanim ng sama ng loob, mas naapektuhan pa siya. Kaya doon sa taong kinapupuwatan niya. Yun ang problema doon. Yung nagtatanim ng sama ng loob, nararamdaman mo yung sama ng loob mo. Baka hindi ka makatulog, hindi ka makakain ng mabuti. Pero yung tao kinapopotan mo, normal lang ang buhay niya. Hindi ka naman niya iniisip. So, sino nasasaktan? Ikaw. Ikaw nagdadala ng bigat ng pagtatanim mo ng sama ng loob. At ang nagtatanim po ng sama ng loob, hindi maaaring maging masaya. Kasi meron siyang nararamdaman sa sarili niya, hindi maganda. Kaya hindi ito magdudulot lang ng stress sa buhay. Kasi mas madali magpatawad kaysa magtanim ng sama ng loob. Pag nagpatawad ka, release ka na eh. Wala ka ng problema. Pero pag tatanim tayo sa sama ng loob, nararamdaman mo yan sa panahon.
Hindi mawawala yan pag nagtatanim tayo sa sama ng loob. Ito ay balakid sa pagpapatawad. Pag nagtatanim tayo ng sama ng loob sa isang tao, mahirap tayo sa patawarin. Kasi andun pa rin yung sama ng loob. Minsan, kung nagkasala sa atin ng kapatid, masasaktan tayo. Pero hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob. Kung magkahingi siya ng tawad sa atin, kagad natin siya patawarin. Pero pag nagtatanim tayo ng sama ng loob, hindi lamang sa nagkakasala tayo, nahihirapan pa tayo mga kapatid pag nagtatanim tayo ng sama ng loob. Doon po sa Colossians 3:13. Doon po sa English Standard Version, ito isang bagong salin, bearing with one another, so magtiisan tayo sa isa't isa, and if one has a complaint against another, kung may sumbong ang isa laban sa isa, forgiving each other, patawanan ng bawat isa, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. So, tanong dito, paano tayo pinatawag ng Panginoon? Nung pinatawag tayo ng Panginoon, kinalimutan ng Panginoon ang ating kasalanan. Hindi na niya yun iniisip. Wala na yun sa Kanya. Parang kang walang ginawang kasalanan. Yun ang pagpapatawad. Kumbaga sa ating pamahalaan, kung tayo nakulong dahil sa isang krimen, at ikaw ay patatawarin ng presidente doon sa krimen mo, mabubura yung krimen mo sa listahan ng krimen sa pangalan mo. Binura yung krimen mo. Pinatawag ka ng presidente. Pag pinatawag ng presidente, wala na, buburahin na yung record mo doon sa krimen na yung ginawa. Ganoon din ang pagpapatawad ng Diyos. Pag pinatawad tayo ng Diyos, kinakalimutan na niya yung kasalanan mo. So, ganoon din ang paraan ng pagpapatawad ng isang Kristiyano. Pag pinatawad mo siya, wala na yun, tapos na. Hindi mo na siya babanggitin muli. Dahil wala na yun. Dito po sa Hebreo, chapter 8. Sinasabi sa atin sa Hebrews chapter 8, mga kapatid, doon sa bagong tipan, hindi na alalahanin pa ng Diyos ang iyong magkasalanan kanya. Dahil mayroong kaakibat na pagpapatawad. Sa Hebrews chapter 8, verse 12, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kailang mga kasamaan at ang kailang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Yan ang paraan ng pagpapatawad ng Diyos. So wala kang pagkakataon na magtanim ng sama ng loob. Bakit? Sapagkat ikay kagat na nagpapatawad kanya. Kaya siya kapatid na humingi sa atin ng kapatawaran. Ngayon, paano kung hindi tayo magpapatawad? At nagtatanim tayo ng sama ng loob? Hindi tayo maliligtas. There's Matthew 6 verse 14. For if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. Pag pinatawad daw natin ang iba dahil nagkasama sa kanyang kasalanan sa atin, patatawaran din tayo ng Ama. Paano kung hindi? But, ito yung opposite. But, if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgression. So, hindi patatawaran ng Diyos ang ating mga pagsasalaksan, kung di rin tayo marunong magpatawad sa iba niya. So, walang lugar na tayo magtanim ng sama ng loob. Pagka humingi ng tawad sa atin ng kapatid o sino man, at patatawarin mo siya, hindi ka magtatanim ng sama ng loob. Wala rin kapaitan ang Panginoon. Parang ito ay kawaris ng pagtatanim ng sama ng loob. Walang kapaitan sa Panginoon. Walang sino man na pwedeng mag-insulto sa Panginoon. In other words, kahit insultuin mo ang Panginoon, hindi siya gaganti. Siya ang libutan. Pag ininsulto mo yung tao, gaganti siya, insultuin ka rin niya. Di ba gano'n ang ugali ng sanglibutan? Kaya ka nag-aaway, mag-aaway yung mga tao eh. Dahil pag ininsulto mo yung isa, gaganti ng insulto, hanggang ito yung magdulot ng kaguluhan, pag-aaway. Pero pagbasin po na sa 1 Peter chapter 2, verse 21, hanggang verse 23, for to this you were called, because Christ also suffered for us. So ang Panginoon po yung nagbata para sa atin. Leading us an example, so inuwan tayo ng isang uliran, that you should follow His steps. Gayahin natin ang kanyang makbang. Who committed no sin, hindi nagkasala, nor was deceit found in His mouth. So, walang karayaan na natagpuan sa kanyang bibig. Who when He was reviled, kung sa po ininsulto, did not revile in return. Hindi siya sumagot ng insulto. When He suffered, He did not threaten, but committed Himself to Him who judges righteously. So,
Bakit hindi ginawa ng Panginoon? Ba't simple? Dahil may gaganti. Ang gaganti ay ang Diyos. Kanya. Siya lamang ang mahatol sa matwid na paraan. So, huwag tayong mag-isip na gumanti dahil magkakasala tayo. Di sa Romans chapter 12, pinagbabawal sa atin ang magagantihan kanya. Bakit? Sapagkat mayroong gaganti para sa atin. Yung umahatol ng matwid. Tayo po mga tao, hindi siya palaging pagkakataon tayo mahatol ng matwid. Kuminsan tayo bias sa ating sarili. Pero hindi sabi rito, hindi tayo pwedeng magigantihan, mga kapatid. Bakit? Merong gaganti para sa ating. Dito sa Romans chapter 12 verse 19, mga minamahal, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili. Kundi ipaubaya nyo sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, akong gaganti, sabi ng Panginoon. Okay? So, yun ang pag-uugal ng Panginoon. Hindi mo siya maaaring insultuhin. Dahil hindi kanya insultuhin, hindi kanya sasagutin sa paraan ng ipagsasalita. O kahit ano pa masamang sabihin na sa Panginoon, hindi niya babalikan sa ganunting paraan ang ating ginawa. Pero pasinin natin, sa lahat ng tao na buhay sa mundo, ang ating Panginoon ang nagdanas ng napakahirap na karanasan. He was very cruelly mistreated. Wala nang ihigit. Basahin natin. Kung isa, nagre-reklamo tayo na tayo nahihirapan, tayo'y pinahihirapan, tayo'y inuusig, nagre-reklamo tayo. So, tignan natin ang Panginoon. Sa Matthew 27, verse 27, verse 21. Pasinin natin, huwag natin kalimutan, ang Panginoon ay Diyos na nagkatuwang tao. So, itong mga taong ito, nilalang lang sila ng Panginoon. Pero ang ginawa nila sa ating Panginoon, basahin natin. Then the soldiers of the governor, si Pontius Pilate, took Jesus into the praetorium and gathered the whole garrison around him. Isang tao lang, pero buong daming sundalo sa paligid niya. And they stripped him and put a scarlet robe on him. Isang pula, robe. When they had twisted the crown of thorns, yung corona ng tinik, they put it on his head and a reed in his right hand. Ibig sabihin, siya larawan ng isang hari sa isang insultong paraan. Yung kanyang nasa kanang kamay ay isang tambo kanya. Yung tanda ng pagkahari. Tapos ang corona ng tinik. Pero meron siyang robe na pula kanya. At siya pinagtawanan and mock him saying, "Hail, King of the Jews." Oh, hari ka kanya. O, hari ka na ngayon. Sabi, kung ating marinig sila. Then they spat on him. So, nilurahan nila yung Panginoon. And took the reed and struck him on the head. Kinuha yung tambok, pinukpok sa kanyang ulo. And when they had mocked him, they took the robe off him, put his own clothes on him, and led him away to be crucified. Isipin po natin yun. Ganong kahihiyan, kahirapan ang dinalas ng Panginoon. Doon sa ibang salin, sa ibang version, he was a scourge kanya. Alam po niyo yung pamalo nila. Ito po ay binubuo ng tanikala. Tapos sa bandang dulo, may mga parang matatalim na bagay. So pagka winasiwas ka doon, ang walang mangyayari sa'yo, mababalatan ka. Sa pangalawang wasiwas sa'yo, lalabasan yung laman. Sa pangatlong wasiwas sa'yo, lalabasan yung buto. Ganun ang ginawa niya sa ating Panginoon. Kaya doon po sa Isaiah, chapter 53, inilalarawan ng Isaiah, chapter 53, ang itsura ng Panginoon nung siya nakatapos sa krus. Kung gano'n lang ginawa sa Panginoon, hindi mo na siya makikilala. Dahil yung kanyang katawan ay puno ng dugo. Dito sa Isaiah, chapter 53, verse 2. Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim, at kaya ng ugat sa tayong lupa. Siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya. At walang kagandahan na maibigan natin sa Kanya. Ano itsura ng Panginoon nung siya'y nasa krus? So yun ang ginawa nila sa Panginoon. Pangalawa, nung siya'y nasa krus,
And those who pass by, habang siya nakapawag sa krus, may dumadaan ng mga tao, and blaspheme Him. Ang ibig sabihin ng blasphemy, paninira. Sinisiraan ng ating Panginoon. Wagging their heads. Bakit sila? Pag ginagawa natin yun, parang sinasabi na, wala lang pag-asa itong tao ito. Ano bang ginawa niya? Parang gano'n. And say, you will destroy the temple and build it in 3 days, save yourself. You are the Son of God, come down from the cross. So, sinusubukan nila ang Panginoon, tununtuyan nila yung Panginoon, di ba? Hindi gagawin ng Panginoon yun. So, sige kanya, kung ikaw ka ng Diyos, sabi mo, sisirain mo yung templo at itatay mo sa 3 araw, kanya. Piligtas mo sarili mo, kanya na. Yung punong sacerdote, likewise the chief priest also, mocking with the scribes and elders, and he saved others, himself he cannot save. Niligtas mo yung iba, hindi mo sa sarili mo kanya. If he is the king of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. Kung talaga ikaw ang hari ng Israel kanya, bumaba ka sa krus at kami maniniwala. So, hindi nila gagawin yun. Pagka ang tao iniinsulto ka at gagawin yung sinasabi niya, hindi rin niya gagawin yung sinasabi niya sa'yo. He trusted in God, siya nagtiwala sa Diyos, let Him deliver him now, if He will help him. For He said, I am the Son of God. So kung talaga siya ng Diyos kanya, at nagtiwala siya sa Diyos, bakit pabayaan niyang iligtas ng Diyos siya kanya? So yun ang naranasan ng Panginoon. Pinatay siya, at yan, mga bagay na karamang-dumal ang ginawa sa Panginoon. Pero hindi siya gumanti. Ang sa kanya ay tunay na pagmamahal. Pag tayo po'y may tunay na pagmamahal, hindi natin inaalala ang masamang bagay na ginawa sa atin ng ating minamahal. Dito po sa 1 Corinthians 13 verse 4, doon po sa NIV, mas maganda po sa akin kasi, love is patient. Alam niyo, kahit tinatawag na patient, yung pasyente sa ospital, ang ibig sabihin, kahit anong gawin, tiisan mo, kaya tiisan mo. Kaya patient. Love is kind. Palaging may pagmamahal, siya'y gumagawa ng mabuti sa kanyang minamahal niya. It doesn't envy. Hindi ka naingit. It doesn't boast. Hindi ka rin nagmamayabang. It is not proud. Hindi sa magmamalaki. It doesn't dishonor others. Hindi mo iniinsulto yung iba. It is not self-seeking. Hindi siya sarili mo, iniisip mo. It is not easily angered. Hindi siya madaling magalit. It keeps no record of wrongs. Hindi niya inaalala yung mga bagay na masamang ginawa sa iyo. Siya ng Panginoon. Lahat ng mga taong gawa ng masama sa Kanya, hindi niya yun inaalala. Dahil siya may tunay na pagmamahal, mga kapatid. Tignan niyo yung mga tao. Ito po si Plato at ito si Cyrus. Si Plato, isang tao marunong sa bansa ng Greece, sa may Athens. At ito si Cyrus. Yun ang naging hari ng mga Persian. Ano sabi ni Plato kanya? No one did more good to his friends and more harm to his enemies. So, naggawa ni Cyrus. Pag kaibigan mo siya, gagawin ka ng mabuti kanya. Pero pag kaaway mo siya kanya, gagawin ka lang masama. Kabaligtaran ng ating Panginoon. Hindi ginawa na masama ang Panginoon ang kanyang mga kaaway. Hindi niya ginawa na masama. Sa manapay, sa meron siya po ay gumagawa ng mabuti, kahit sa mga tao na nararapat na hindi niya kausapin. Tingnan po natin. Sa John chapter 4 verse 9. Then the woman of Samaria said to him, how is it that you, being a Jew, ask to drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans. Yung po mga Samaritano, sila yung mga Hudyo na naaluan ng ibang lahi. So yung mga Hudyo, wala silang kinalaman sa mga Samaritano. In other words, parang pinandidirihan nila yung mga Samaritano. Kaya nagtataka itong babae Samaritana, bakit ikaw kanya Hudyo ka, diba? Bakit ka humingi ng inumin sa akin, kanya? Ako'y Samaritana. Ordinarily, yung mga Hudyo, hindi ako kakausapin, kanya na. Pero kinausap ng Panginoon. Ng isang tao na nararapat bilang isang Hudyo, hindi niya kakausapin.
So kahit sa mga taong gano'n, ang ating Panginoon ay gumagawa ng mabuti. Di ba? Makikita natin. At si Judas Iscariote, na isang nagtaksil sa kanya, yan. Nung tanawin sa kanya, sino ba yung Jesus? Kanya, yung aking halikan, siyang kunin yung kanya. Hindi nagad ang Panginoon. Dito sa Matthew chapter 26 verse 50, Jesus replied, "Do what you came for, friend." Gawin mo ang dahilan na pagpunta mo rito, kaibigan. Wala tayong nakita nagad ang Panginoon kay Judas Iscariot. Bagamat siya ang dahilan bakit siya namatay. Then the man stepped forward, seized Jesus, and arrested him. Pero wala tayong nakita nagalit si ang ating Panginoon kay Judas Iscariote. Ito nakapako siya sa krus. Wala rin siya galit sa mga taong nagpapako sa kanya sa krus. Sa krus natin nangyari yan, maghahalo balat sa tanlupad kaya nila eh. Pero hindi ang Panginoon. Sabi sa Lucas chapter 23 verse 34, then Jesus said, habang siya nakapako sa krus, malapit na siyang mamatay, "Father, forgive them, for they do not know what they do." Right? Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang ginagawa nila. Right? Pero hindi nagpatawad ng Ama sa oras na yun. Kung pupunta tayo sa Acts chapter 2, dito pinatawad ng Ama ang mga taong nagpapako sa krus sa kanyang anak. Basahin natin. Dito po sa verse 36 na Acts chapter 2. Kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sangbayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na niyong pinako sa krus kanya. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Patawarin mo sila, hindi nila alam ang kailang ginagawa kanya. Sa verse 37, nang marinig nila ito, nasaktan na kanilang puso, sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, Ginoo, magkapatid, anong dapat namin gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang base sa inyo sa pangalan sa Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So ito makikita natin sa ating Panginoon sa iba pagpatawad. Ganyan. Lalo na tayo. Tayo po yung mga tao lang na pinatatawad ng Panginoon. So kung ganyan ang ating Panginoon, maging gayon din tayo. Kailangan tayo rin maging mapagpatawad sa iba na nagkasala sa atin. Sapagkat tinuruan niya tayong magpatawad ng ating Panginoon. Bumalik po tayo sa Matthew chapter 6 verse 14. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father also forgive you. So, patatawarin tayo ng Diyos. Kung pinatatawad din natin yung nagkasala sa atin. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So, tinuruan tayo magpatawad. Dahil sa katotohanan, lahat tayo kahit Kristiyano, nagkakamali pa rin tayo. Hindi pa rin tayo nagiging sakdal na hindi tayo gumagawa, hindi tayo nagkakamali tayo. Dito sa 1 John chapter 1, kasama na si Apostle John, pansinin natin, ito ay isang apostol. Kung tutuusin, higit siya sa atin. Di ba? Pero ano sabi niya? Dito sa verse 8 ng 1 John, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadayan natin ang ating sarili at ang katotohanan wala sa atin. Kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, ginagawa natin siya sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung sino man ay magkasala, tayo may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesus Kristo, na siyang matuwid. So, tinuruan tayo magpatawad ng Panginoon dahil pwede tayo magkamali sa kapatid. Pwede rin sila magkamali sa atin. So, kailangan matuto tayong magpatawad kung humingi sila ng kailang kapatawaran. Sa Matthew 8 and verse 35, so my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother's trespasses.
hindi ka rin patatawarin ng Ama niya. Yun din ang gagawin sa'yo. Hindi ka niya patatawarin kayo. So, ang ating Panginoon po ay mapagpatawad. So, saan susunod sa Kanya? Ang ibig sabihin, tayo maging katulad niya. Yun ang sinasabi sa atin ng Banal na Sulatan. Dito sa Matthew 4:19, Then He said to them, Follow me, and I will make you fishers of men. Yung sabihin niya, follow me, ang ibig sabihin, maging katulad niyo ako Kanya. So sa ating pag-aaral noong, last year pa yun February 9, 2025, nagsimula tayo sa pag-aaral kung ano ibig sabihin ng alagad ni Kristo. Hindi lamang tayo natututo sa Kanya, kundi tayo naging katulad ng ating Panginoon. So marunong din tayo magpatawad katulad ng ating Panginoon. At gayon din naman ang sinabi ni Pablo, kung ano sinabi ng Panginoon. The things which you learned and received and heard and saw in me, this do, and the God of peace will be with you. Sabihin, kung nakita natin sa Panginoon, kung ano tinuro niya Kanya, yun ang ating gagawin. Katulad ni Pablo. Dahil itinuro ni Pablo, itinuro ng Panginoon. Kung anong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin Kanya, gawin niyo ito Kanya. At ang Diyos ng kapayapaan ay sumasa inyo. So tayo po ay maging mas madali magpatawad kaysa hindi magpatawad. Pag nagpatawad tayo, para ka nabunutan Kanya ng tinik. Ala ka ng mararamdamang masama o negatibo, kapahitan sa iyong sarili. Ang pinanggagalingan ng sakit, lalo sa panahon natin ngayon, ay stress. Sa pag-aaral po ng mga dalubhasa, ang pinaka number one na dahilan ng sakit ay stress. Kaya pag tayo magpagpatawad, mawawala sa ating yung bigat na yun, mga kapatid. Wala na tayong dadalhin sa ating sarili. So bilang may sila po ating sermon, bilang konklusyon, 4 lang po makita natin. Number 1, si Kristo hindi nagtatanim sa mana loob. Ganoon din tayo. Hindi rin siya wala sa kapangitan. Ganoon din tayo. Siya mabuti sa kanyang mga kaaway. Yan din pagsikapan natin gawin. At siya ay mapagpatawad. Yan ang dapat rin po natin gawin. So ito po ang ating mensahe po sa hapong ito. Pag sa hapon po wala tayong bago study, wala po sermon.